Hi everyone, Ron Oraki here, again with Makoy De Leon. And right now he's leading one of the movie entry in Top Farm, which is Instalado. Yes Makoy, first of all, congratulations for bagging a lead role in Instalado. So ano yung ibig sabihin ng Instalado? Ang Instalado para siyang, parang root word niya install eh. Yun yung pinaka sa English niya. Kumbaga, kadalasan iniisip natin install sa computer yan. Ito, tungkol naman po sa tao. Yes. Kumbaga, meron siyang ini-install sa tao. Yun po yung pinaka-story niya. Kaya, yung mga, hindi ko na masabi pinaka-story, pero yung mga knowledge na nakuha dito, na-install na lang. Yun po yung pinaka story. Artificial intelligence. Parang artificial intelligence siya. Opo. Ano yung character mo dito? Ako naman po yung isa siyang si Victor, isa siyang probinsyano na kumbaga wala talaga siyang mukhang sa syudad talaga. Kumbaga isip lang niya magtanim, alam lang niya magsaka. Kaya may meet siya na childhood friend niya, which is si Sir Junjun Quintana. Isa siyang istolado, tapos doon natatakbo yung story na paano sila Parang siya yung naging boss mo. Parang ano mangyari sa kanilang dalawa. Ano yung mga challenging part na habang ginagawa niyo yung movie? Paano ka naging challenging dito? Actually, yung challenge po dito, yung mismo paano gawin yung movie kasi nandun na po yung nandun kami talaga sa probinsya. Ramdam mo talaga kung yung ano talaga ng probinsya na walang gamit, walang mga cellphone. Kaya yun, ginawa ko din, hindi ako nag-cellphone, gano'n, wala akong hawak na gadget. Kaya pinapasok ko talaga sa utak ko na magsasaka lang ako. Yung challenge din, kumbaga, syempre, iba to, hindi po to, iba po sa movies. Kaya mas malalalim yung mga ibig sabihin. Kaya mas dapat i-establish mo natin yung mga meaning ng bawat eksena. First hindi mo ba siya? Actually, first movie ko din po. First movie. How's the experience? Siyempre po, sobrang thankful and blessed po talaga kasi sa dami-dami po ng artista na gusto magkaroon po ng movie, ako po yung napili po na binigay po ng tiwala. Kaya sa akin po, hindi ko po makakalimutan itong opportunity po. Do you, nag-audition ka ba dito para sa character mo? Actually, hindi ko po alam yung nangyari pero bigla lang po sa akin offer kung tapos pinabasa ko ng script na kung okay ba ako. Sabi ko nga, hindi ko pa gano'n nababasa. Sabi ko, oo naman po, kahit naman po ako katanggi sa isang blessing po, sa isang opportunity. Tapos yun, hanggang nabasa ko, sabi ko sobrang kakaiba to. Kaya sa akin, lalo ko na-excite. And ito, first movie mo rin na hindi mo makakasama si Elise sa movie. So yun, namimiss na mga fans niya. So ang tanong ng mga fans ngayon, sino ang magiging leading lady mo sa movie? Yun ang inaabangan namin. Kasi sa mga trailer, hinahanap namin, sino ang leading lady ni Makoy? Nasa si Elise. Yun nga. Nasa yung Maclis. Actually, nakafocus siya sa family, saka sa gusto mong sci-fi. Pero, syempre di mawawala yung love interest din. Meron ka bang ka-love interest dito? Mystery girl siya eh. Parang siyang artista din siya, pero hindi ko naman sabihin, ayoko na muna sabihin, syempre. Parang kakaiba lang din sa industry kasi artista siya sa ibang lugar, sa province, ganyan. Tapos ako naman, from Manila naman. Kaya nakakatawa isipin na mag-meet sa isang movie, nakakatawa po. And inaabangan nga nila baka daw magkaroon ng cameo lore si Elise dito. Usually mga movie ngayon, biglang sa huli may ilalabas na ganito, hindi natin na-expect eh. So, meron bang spoiler ba na magiging special appearance si Elise? Meron bang for the Maclis fans na inaabangan nila? Meron ba? Or yung mga Maclis, syempre, todo support talaga sila. Yes, sobrang support sila sa inyo. Sa set, nandun sila palagi. Yes. Nandala pa ng food. Kaya sa akin, para sa kanila din naman po ito. Pinaghirapan ko ito para ma-entertain din sila. Mas masayahan po sila. Sobrang lahat sila. Ano na lang reaction ni Elise, of course, dito sa first movie mo? Wala pa naman siya nasabi po sa akin. Hindi, yung, of course, nakakakuha ka ng first movie mo ito eh. Anong support yung binibigay niya sa'yo? Yun nga po, wala pa kaming talaga. Hindi pa kayo nag-usap tungkol sa movie dito. Nagkakasama po nga, pero wala po siya nabanggit po naman sa
Pero sumasama siya when you usually may mga taping kayo or out of the no support din. Hindi naman yung pala pwede. Mahirap. Hindi ka nakabuntot eh. Eto, isa pang interesting question. Kasi lumalabas din sa net ay nakita namin sa konti sa trailer, nag-topless ka daw dito. Medyo sexy daw si Makoy. Nakabasa mo sa internet. Hot photo of Makoy, topless photo. And yung tinignan namin yung trailer, oy, may hubad-hubad nga si Makoy. So may expectin ba namin na Makoy will expose more skin dito sa movie? Siyempre pag hindi po, diba, parang kadalasan meron talagang balat eh. May napakita pero sa akin po ito, di naman ako ng gym, pero nagbawas ko. May exposure. May exposure nga eh. Hindi lang po, pero yun, pag search mo sa Instalado, lumalabas yung mga sexy photos of Makoy. Kaya interesting. Para may iba din. Yung may iba. Balat lang. Konti lang po talaga. Anong reaction mo doon na marami nakaka-hot sa'yo? Ano lang po, siguro walang sa akin. Kakaiba kasi topless, pero ito, mas nag-focus kasi ako sa kung ano po yung character ko kasi pag nandun kasi naman wala ka nang pakialam po sa tsura kasi probinsyano, nasa mga nasa probinsya kahit ako ba okay lang sa kanila kahit hindi naman ganun nagka-takilaton. Pero in the future ba, ready ka rin magpa-sexy kagaya ng mga youngsters ngayon? Usually they are sa akin sexy. po kasi hindi naman po yung hindi naman po pang yabang lang, I mean hindi naman po pang physical din, yung health mo din po yung isipin mo. Syempre po sa akin wala nang po masama po ganun din po yung path ko sa hindi naman po sexy pero healthy. Pero paano po yung pinaghandaan yun? Nag-workout ka? Gym? Actually bigla po pero hindi naman kasi hindi po ganun din. Pero healthy foods, hindi ganong makanin na hindi ganong ma-oily. Bawas po, yun lang. Gulay. O kamusta ng update ng relationship with Elise? Ngayon po, panay trabaho po eh. Parang trabaho, photoshoots, taping po. And may upcoming TV series kayo na ayun nakaka-excite. Siyempre pag napalabas, yun na po yung sure. Pero para sa ano na ba title? The Good Son. Hindi pa rin po na hindi pa mahirap po kasi The sabihin Good na Son meron kayong trailer na kung kailangan mo. Tapos naging The Good Son siya. Siguro po pag napalabas lang po talaga. Yun na po yung sure na talaga. Kahit naman din mahirap po. Pero saan probinsyano, nandun din kayo, di ba? Opo, si Elise wala nga. Si Elise na wala siya. Kasi nabibigyan pa rin po ng exposure po doon. Actually, laking utang na daw po talaga sa probinsya. Kasi doon po kami nag-start halos. Tapos hanggang ngayon, nabibigyan pa rin po ng opportunity ng exposure po. At bigati ng episode nyo kagabi. Opo talaga. Ang bombing scene na ikinamatay ni Ricky Boy. Sobrang ako po, sobrang thankful po. Kasi mabigat mga kasabayan ko po talaga, mga batikan na actor. Hindi lang po sila Kuya Coco, sila po ako. Sobrang galing po talaga. Kasama ko rin po sila, Miss Charmaine, Tito Joel. Grabe po talaga yung experience na kung pwede ko lang po share lahat. Sa akin, ang sarap sa pakiramdam. Pero kasabayan po sila. What's the best thing about Coco Martin? Pagka off-cam po talaga, sobra talaga niyang lakas makisama. Yung masabi mo kung hindi mo po siya malapitan po talaga. Hindi yung kasi meron diba parang pag on-cam lang, ganyan, off-cam. Pero siya po talaga, mabait po talaga yung masabi ko, mamasa po talaga siya. And talking about Coco Martin, sinasabi nila na magkamukha kayo and ikaw daw susunod sa yapak ni Coco. So looking forward ka ba na maging next Coco Martin? Especially ngayon na nag-start ka ngayon sa indie. Nag-indie rin si Coco. Indie rin. And magkahawig kayo. So, do you looking forward ba the next Coco Martin? Actually po, kay Kuya Coco po na-inspire mag-indie kasi sabi po niya, ano po yung magandang way po yun para umpisa. Sa akin po, masarap sa pakiramdam nga po yung ganun na nako-compare po ako. Pero marami pa po akong kakainin bigas. Nandun pa lang ako sa baba. Marami pa ako dapat experience. Kaya sa akin, manatili pa rin na Coco Martin pa rin po siya. Inspirasyon ko pa rin. Inspirasyon ko pagdating sa acting po. Na, di lang po sa acting, sa pakikisama rin po. And hopefully magkaroon kayo ng isang teleserye o movie kung saan magkapatid kayo na similarity wish niya. mo yun? Siyempre po, idol ko po talaga si Kuya Coco. Ngayon nakakasama ko po, di pa rin po nagbabago ang tingin ko po sa kanya.
At least hindi mo napapabayaan din naman ang pagiging hashtag kahit na busy sa work ngayon. Sa akin po kasi naniniwala ko dun sa palagi kalilingan sa pinanggalingan mo. Kasi yun po itulong ng magulang ko na kanino ka ba nag-umpisa, saan ka ba nag-start? Kaya sa akin, saan ba nag-umpisa? Sir Magic, tapos nag-hashtags, Showtime, tapos yun, hanggat kaya naman po pagka wala namang pumasama, pati pag gusto may paraan po. Last na lang sa akin, para sa fans, ano na ang level ng relationship with Elise? Para sa fans po, para sa akin yung relationship, para sa ngayon kasi ganun pa din parang go with the flow po. Tapos darating po yung mga taping na magkakasama kami ulit, may bonding po ulit. Ganun pa din, wala pa nagbabago kasi wala pang ligawan. ano po parang mahirap pa po kasi talaga sobrang lalo siya parehong priority mo na ang work talaga. Opo, sa ngayon po. Kasi pareho rin kayong starting kung sa career niyo talaga. Pares na nagsimula from the start. At least malaking inspiration sa career mo, si Elise. Part po siya, sobrang dami po talaga na taong nasa paligid mo dapat na-appreciate po. Actually sa akin po, malaking bagay po yung mga supporta din ng mga fans, lalo ng pamilya po. Sobrang sarap po ng pakiramdam na i-appreciate po pala lahat ng tao na sa paligid. Ayan. And last thing na lang sa akin, ano yung meron sa McFace na love team kung gano'n sila kalakas sa mga tao? Anong kakaibahan nyo sa lahat ng love team? Bakit kahit bago pa lang kayo, ang lakas ng impact nyo Anong meron sa McFace? Siguro pa masabi ko na nagiging natural lang sa tao kasi sa showbiz, mahirap maging alaminin po natin, mahirap po talaga maging magtago ng kung ano man. Kaya siguro maging natural lang sa lahat ng bagay po. Kung masaya, pakita lang po na masaya sa lahat ng tao po, at walang problema. Okay, additional lang. Siyempre itong To Farm kasi, kamusta yung feeling na napabilang ka dito? Kasi siya iba dun sa mga film festival na about nature, about sa farmers, di ba? Kumbaga socially relevant yun. Sa akin po, siyempre, nakakatuwa po isipin na gumagawa ka ng proyekto at the same time nakakatulong ka po sa kapwa mo po. Mas lalong gustong pursigihin, supportahan, hindi lang ngayon na To Farm na festival, sa susunod ng mga festival. Sa akin, yun, gusto ko tumulong pa lalo kung sakali kung mabibigyan ng opportunity na dire-diretso, lalo sa To Farm kasi first movie ko, first project ko. Kumbaga sa akin, kumbaga masabi ko, sa buong buhay ko sa unang palabas ko, yung To Farm yung nagbigay ng opportunity sa akin. Yung break ko. Working with Direct Jason. Direct Jason po sobrang the best sa akin kasi sobrang relax lang. Pero yung mga atake niya, pag napanood mo na yun sa camera, sobrang alalalim pala ng meaning. Kasi may mga scene na hindi ko masabi na akala ko simple lang, tapos bigla pa lang, ay parang parang may meaning pala to, ang alalim pala ng ibig sabihin. Yun parang doon ko siya biglang napahanga po talaga ako sa kanya. At the same time, mga nagagawa niyang movie dati, napanood ko lang recently, ang galing. Basta kakaiba siyang director. Thank you, Makoy. Thank you, and good luck sa first movie mo. Salamat po. Guys, salamat sa support niyo po ang Insta Live po. Thank you.